Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ba ay nasabihan na ng salitang ganito? Ala, ikaw naman ay drawing. May accent ng Batanggenyo. Ala, ikaw naman ay drawing. Anong ibig sabihin po niyan? Yan ay naririnig natin sa mga kabataan ngayon. Ang ibig sabihin po niyan, kung kayo ay hindi familiar sa salitang yan, yung nagsalita ka, halimbawa, inanyayahan ka na pare o tinawag ka sa inyong pangalan. Halimbawa ay Juan, ikaw naman ay iniimbitahan kong dumalo sa aking birthday. Sana makarating ka. And then umuo ka, nagpromise ka na darating. Tapos sa pagkadating ng kaarawan, niho-niha, wala ka man lang pasabi at hindi ka dumating. Yun ang mga examples na sinasabing kung kailan tayo nasasabihan na drawing ka. Ibig sabihin, yung iyong sinabi ay hindi mo naman ginawa sa tunay na buhay. At marami tayong karanasan na ganyan. For whatever reasons, may kanya-kanyang reason naman at naunawaan natin. Pero minsan talagang bahagi yan ng buhay natin. Ang mga reasons, iba-iba. Pwedeng nahihiya tayong magsabi ng no, pleaser tayo, or ayaw natin ding ma-disappoint yung ating nag-i-invite sa atin o naghihingi ng pabor sa atin, kaya gano'n ang ating ginagawa. Naalala ko po nung kami maliliit pa. Pagka pupunta sa palengke yung aming nanay, palibhasa ay pag uwi niya ay maraming dalang pagkain at kung ano-ano pa, mga laruan. Gusto ko pong sumama sa pagpunta niya sa palengke. Palibhasa nga bata ay di syempre mahirap kasama, hila-hila ka pa at saka sa dami ng tao sa palengke, syempre natatakot din naman ang nanay ko na baka ako'y mawala o baka kami mawala. At sa dami namin ay baka din lahat ay sumama. So ang gagawin niya, mangangako siya, ang sasabihin niya, ibibili na lang kita ng lobo para hindi ako sumama. Pero pagdating niya galing palengke, walang dalang lobo. Yun ang ihalimbawa ng drawing. Sabi ko nga, may kanya-kanya tayong dahilan. Bilang Kristiyano, paalala sa atin ang ikalawang pagbasa na hindi tayo dapat maging drawing. Ano ang narinig nating sinabi sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan? Mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Yan ang ibig sabihin ng pagiging drawing. When we love by words only at hindi natin pinatutunayan ang ating ginagawang sasabi ng pagmamahal sa kapwa sa ating gawa. Sabihin, walang kabuluhan yung ating ginagawang pagpapakita o pagsasabi ng pagmamahal sa ating kapwa. At mayroong advice ang mabuting balita kung papaano tayo hindi magiging drawing sa ating kapwa bilang mga Kristiyano. Tatandaan po natin na bilang kasapi ng Easter community, yung tinatawag na Easter people, we are invited not only to preach the resurrection of Christ. Tayong lahat ay iniimbitahan na hindi lamang mangaral ng katotohanan ito, kundi magsabuhay. At yun ang pinakamalaking challenge sa atin, ng katotohanan ito, ng pag-ibig ng Diyos na ito. At paano natin magagawa yan bilang mga binyagan? Narinig natin ang palaala sa atin o ang sinabi sa atin ng ating mabuting balita. Manatili kayo sa akin. Ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang aking mga tagapag-alaga. In other words, hindi tayo magiging drawing bilang mga Kristiyano kung mananatili tayo palagi sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga ni Santa Teresa ng Calcutta, only Jesus, always Jesus. At yung mga
salitang yon ang nagka-capture nung katotohanan na yon. Kapag ka tayo ay laging laman ng puso at isip ay ang ating Panginoong Jesus, parang magiging muscle memory na natin na hindi lang aralin, sundin, pagnilayan yung kanyang salita, kundi isabuhay ito. At yan ang kailangan natin ngayong mga panahon na ito. Sabi nga po ng isang encyclical ni Pope Paul VI, mas kailangan natin ngayon ay hindi ang mga teachers, bagamat ang mga teachers ng pananampalataya ay mahalaga din. Mas kailangan natin yung witnesses ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang hamon sa atin ngayong mga panahon na ito ay hindi lamang ang mangaral at magsalita ng tungkol sa mabuting balita at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ang napakalaking hamon sa atin ay papaano tayo magsasabuhay nito. At ang sabi ng ating mabuting balita ay ito, manatili kayo sa akin. Ang pananatili sa ating Panginoong Jesus sa makatuwid pala, ang susi para hindi lamang tayo mangaral ng walang laman o para lang hindi tayo maging drawing sa buhay ng ating mga mananampalataya o ng ating mga nakakasalamuha bilang mga binyagan. At papaano ba ang pinakamabisang pamamaraan kung paano tayo hindi magiging drawing sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya? Unang tip, lagi po tayong manalangin. Mag-alay tayo ng panahon para sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sa gayon, lagi tayong magiging connected sa buhay ng ating Panginoon. Yun ang isang tip para tayo ay manatili sa ating Panginoon. Yun ang isang tip para lagi tayong in touch sa Panginoon. Yun ang isang tip para tayo ay mapalalim ang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Pero ang pananalangin ay walang saysay kung hindi natin gagawin yung ikalawang tip, pagsunod. At pag sinabing pagsunod, ang susundin natin ay hindi yung gusto natin, ang susundin natin yung bunga ng naging pagninilay natin sa ating pagdarasal. Ibig sabihin, ang susundin natin ay kung ano yung turo at aral ng ating Panginoon. Na yan ay makikita natin sa banal na kasulatan. At sa dadasal natin, sa pagninilay natin, at sa pagsunod sa ating pinagnilayan, ito'y magtatapos sa pamamagitan ng pagsasagawa nung bunga ng ating pananalangin. Sa gayon, hindi tayo magiging drawing sa ating mga nakakasalamuha bilang nagsasabuhay at nagpapatunay ng ating pananampalataya. Ang magandang halimbawa niyan ay si San Pablo Apostol sa ating unang pagbasa. Noong si San Pablo Apostol ay tawagin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng encounter niya papunta sa isang gathering ng mga Kristiyano upang sila ay hulihin at patayin at pahirapan, na-encounter niya ang ating Panginoong Jesus. At akala ng mga apostol, akala ay siya pa rin yung dating Saulo or yung dating Pablo na mabangis, nagpaparusa at nagpapahirap sa ating o sa katulad nila na naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Pero pinatunayan ito ni San Pablo sa pamamagitan ng tunay na pagsasabuhay ng turo at aral ng ating Panginoong Hesus. In other words, hindi siya nanatiling drawing sa mata ng mga apostol at ng kanyang mga nakasalamuha sapagkat isinabuhay niya talaga ang turo at aral ng Panginoon. Iisa ang dahilan ng, sabi nga transformation ni San Pablo sapagkat nagkaroon siya ng tinatawag na pananatili sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid,
ngayong umagang ito. Iisa ang tanong sa atin bilang mga Kristiyano na naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Bilang Kristiyano, drawing ba tayo?